Bare months na at naghahanda na ang mga pamilihan para sa holiday rush. Ang isang grupo ng mga supermarket hindi naman daw natitinag sa pagkalat ng mga tinatawag na hard discount stores. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Business as usual ang mga supermarket sa papasok na last quarter ng taon. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua, inaasahan na nila na ang holiday season ay patuloy na magdadala ng malaking benta. Nananatiling stable daw ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng patuloy na kompetisyon sa pagitan ng mga tradisyonal at bagong brand. Lumilit ang size, and then pataas sa presyo. So hanggang the price themselves out of the market and new players come in, so they lose market share, so stop na sila sa pagtaas ng presyo. Dagdag ni Cua, handa na ang supply ng mga karaniwang grocery items at holiday favorites tulad ng hamon, keso, fruit cocktail at iba pa para sa papalapit na Christmas rush. Pero ang hard discount stores tulad ng Dali Everyday na suportado ng Asian Development Bank at ng Gokong Way-backed hard discount chain na O-Save ay nagdudulot ng bagong pressure. Unti-unti raw kasi nilang iniiba ang panlasa at ugali ng mga mamimili, lalo't alok nito ang mga produkto sa mas murang presyo. Dumami ang pumasok na imported items. Tandaan nyo, yung mga hard discounters are never unknown products. Bago yun. Tindahan ng bagong produkto. They've been continuously developing products with their house brands. Sa panayam naman ng Business 360 sa Billionaire News Channel, sinabi ni SM Supermalls President Steven Tan na ang mga tensyong nagaganap sa ibayong dagat ay tila nakakaapekto sa supply chain sa mga pamilihan at dapat daw umakto agad ang pamahalaan para maprotektahan ito. As long as the lawmakers or could protect the supply issues, I think we're good, because I'm sure you still remember that a couple of years ago when we had the Russian war, there was a shortage of McDonald's fries, no, because of the potatoes. Patuloy rin daw na inoobserbahan ni Tan ang mga consumer trend, lalo na sa mga Gen Z, dahil imbis na gumastos sa mga mamahaling damit, health and wellness ang binibigyang prioridad ngayon ng Gen Z at Gen Alpha consumers. May ilang hamon man, umaasa pa ring merry ang Pasko ng retailers at supermarkets at mananatiling matatag ang industriya. Kaya patuloy ang expansion ng grocery sa mga probinsya at ang expansion ng mga kilalang mall brands gaya ng SM, lalo na sa Visayas at Mindanao. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.